dear fathers, and Governor Joet, Vice Governor Chris, Congressman Abet, and our provincial board members led by Sir Tony Boy, and all our officers and of the provincial government of Bataan, and our city and municipal mayors, Mayor Antonio Raimundo, Mayor Francis Garcia, Mayor Richie Jason David, Mayor Ace Jello Concepcion, Vice Mayor Cecilia Garcia representing Mayor Carlos Pizarro, and Vice Mayor Ronald Ortiguera representing Mayor Alexander Acusar, and fellow servants in the province and in the church. Ako po ay natutuwa na makasama po kayong lahat ngayong umagang ito sa aking pagbabalik at pag-uwi dito po sa Bataan. Like ko pong sinasabi, ako po ay di po iba sa inyo. Ako po ay may dugong Bataenyo. At dito mismo sa Balanga, ang aking mga unang taon ay dito lagi po ako, lalo na tuwing summer vacation and Christmas vacation. Hindi ko po masabi na nung ako'y maliit pa, kasi hanggang ngayon maliit pa rin ako. No? Kaya nung ako'y bata pa, madalas po ako dito. Ngayong matanda na, ako ay nagbabalik. At halos 1 linggo na po akong nandito sa Bataan. At sa aking pag-iikot, no, may ilan din na nagtanong at alam nyo rin naman po na bago po ako dito mapunta sa Bataan, ako ay galing sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. At karamihan ng mga sumasalubong sa akin, alam ko, sinasalubong ako hindi dahil ako ang bagong obispo, kundi ako yung pinapanood nila online dahil mga kadeboto sila ng Nazareno sa Quiapo. Kaya mas kilala at ramdam ko yung sumasalubong na kadeboto. No? At di lang minsan sa pagtanong nila sa pagsalubong at pag-welcome sa akin, dahil alam mo nila ako'y galing Quiapo, ay may iba na rin nagtatanong, kailan darating si Tanggol? No? Nandito na raw ako, papasyalan ba ako dito ni Tanggol? Dahil sabihin niyo po, Bishop, pag pumunta si Coco para ma-meet din po namin siya. No? Dahil nga siya'y suki doon sa Quiapo, kaya sabi niya, sana dalawin din kayo at sabihin niyo po sa amin pag dumalaw din si Tanggol dito. No? Akala ko nga ho talaga ay nung ako'y nagsimula, nauna ako, no? Dumating sa Quiapo, at sabi ko nga noon, hindi pa siya naglo-launch ng Batang Quiapo, yun na ho yung pakilala ko. Hindi ko alam na magkakaroon ng teleseryeng Batang Quiapo. Kaya nung mula Makati, pagdating ko ng Quiapo, sabi ko ako ang Batang Quiapo, tapos dumating siya. No? At akala ko nga ay magkakasabay kami. Kung paano gaano katagal ang Batang Quiapo, ay baka ganon ako katagal sa Quiapo. No? Pero hindi nagkatotoo yung mga hula, no? Na magkakasabay kami. Kaya sabi niya, Father, kung gaano katagal, kung abutin ng 8 taon yan, 8 taon ka din sa Quiapo. Pero 2.5 years lang po ako sa Quiapo. At baliktad ang nangyari. No? Kung si Coco ay nagumpisang probinsyano at naging Batang Quiapo, ako Batang Quiapo, tapos ngayon probinsyano. Dahil nauwi na dito sa Bataan. No? Di lang minsan ako ay lumalabas doon, umiikot sa simbahan, at pinagmamasdan yung mga deboto. At napansin ko po, either before or after silang magsimba, pagkatapos magpunas sa Nazareno, pupunta sila sa tagiliran ng simbahan. At mahaba rin ang pila doon. Alam nyo kung anong pila? Pila sa mga manghuhula. No? Nagpapahula sila. Hanggang ngayon, marami pa rin manghuhula doon sa Quiapo. No? At natatawa minsan ako dahil nga
sabi ko nga at pinsan pinapaalala ko, bakit pa kayo nagpapahula na galing na kayo sa Nazareno? Nagdasal na kayo, humalik na kayo, naglakad na kayo ng paluhod, nagdududa pa ba kayo? No? At pag ako'y tumatayo sa may likuran at di naman nila ako napapansin, yun yung lagi nila tinatanong, anong tanda ba para malaman kung tama yung gagawin ko? No? Anong sign ang dapat kong bantayan para ma-validate, ma-confirm kung itong gagawin ko'y tama? And isn't it that at times, that is also our question in life. We're looking for signs. Especially if we are not so sure with a decision that we are about to make. We ask the Lord, or we even ask some people for signs. No? Naalala ko kahit dito, sinasama pa ako ng ibang mga matatanda sa mga, bagamat nagsisimba nga, no, minsan sasama ako doon sa mga, meron daw nasapian ng duwende, no? O merong sapi. No? At yun lagi ang tinatanong, ano pong dapat gawin? Tama po ba? Mag-a-abroad kami o hindi? Tama po ba? Makikipag-deal kami dito? Kasosyo kami sa taong ito o hindi? But just as our Lord in the Gospel reminds us, we don't need to look further and farther because He is the sign par excellence. Jesus. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga deboto, ang Panginoon na ang tanda. Huwag na kayong maghanap ng ibang tanda. Huwag na kayong maghanap ng paro-paro, ng bulaklak. No? Huwag nyo nang hanapin kung yung naka-t-shirt na pula, yung papasok, yun na ba yun? No? Di ba? Minsan ganon. Ang Panginoon na mismo ang tandang hinahanap natin. Pero, bakit naghahanap pa tayo? Samantalang siya, marami tayong matututunan sa Panginoong Jesucristo. At yun ang pinagdiriwang at ginugunitan natin ngayong Kwaresma. Ngayong Kwaresma, inaalala natin ng pagpapakasakit, pagkamatay, hanggang sa muling pagkabuhay ng Panginoon. And that itself, that's why Jesus is not just the sign, He is the way, the truth, and the life. And the pattern of Jesus is our pattern. Kaya nga, wala nang hihigit pa sa kanyang tanda. Kung nahihirapan ka dahil ba gumawa ka ng mabuti, nahihirapan ka dahil nagmahal ka, nagsabi ka ng totoo, tignan mo ang Panginoon. Nahirapan din naman siya, ba't ka nagtataka? Bakit mahirap? Siya rin naman nahirapan. Pero nakita natin, bagamat nahirapan siya, kahit pinagkaisahan siya, kahit marami siyang krus na dinala at pinasan at pagsubok na hinarap, bumangon siya, nagtagumpay siya. Kaya kung nagtatanong ka, magtatagumpay kaya ako pag ginawa ko itong tamang ito? Tignan mo lang ang Panginoon, sapagkat siya ang tanda na nagtuturo sa atin. Nagtagumpay naman ako eh. Siguro sa simula, para akong natalo. Sa simula, parang umatras ako. Pero nakita natin sa Kanya, nagwagi siya at bumangon. At yun ang magandang palatandaan sa ating lahat. Minsan magtitiwala tayo, pero pagtataksilan tayo. Minsan gagawa tayo ng mabuti, mga kapwa lingkod, hindi tatanaw ng utang na loob yung ating mga tinutulungan, makakalimutan tayo, mapapabayaan tayo. Pag dumadating ang ganong punto sa ating buhay, look at Jesus. He is the sign that we are looking for. And what happened to Him will also happen to us. And that is why there is no reason to be afraid. There is no reason to despair. There is no reason to give up because we know Jesus has gone ahead of us. Pasensya na po kayo, lagi ko po, at mga fathers, pasensya po. Kung sa unang mga araw at buwan ko, lagi nyo marinigan na Nazareno sa akin. Kasi talaga siya yung nagbago din talaga ng buhay ko. At tinagmamasdan ko, bakit nga ba napakalapit ng mga tao sa Kanya? Kasi hindi lang naman nakikita sa Kanya yung krus.
Kung pagmamasdan niyo po ang Nazareno, bagamat para siyang nakaluhod, bumabangon siya. Papanik siya. Paakyat siya. Kaya siguro ang lapit-lapit ng puso ng mga tao sa Kanya, hindi lang nakikita sa Kanya, pareho namin siyang may krus, pareho namin siyang naghihirap, pero gusto namin, pareho din namin siyang bumabangon, magpapatuloy, at umaasa at nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi lang tungkol sa pagdurusa ang Kwaresma, ang pagsunod sa Panginoon, kung hindi pag-asa sa Kanyang tagumpay. And so, as we continue with this Mass, let us pray for one another. In moments we are about to make important decisions in life, in moments we are tempted in life, in moments we feel weak, alone, let us look at Jesus, the way, the truth, and the life. Let us turn to Jesus, the sign that we are really looking for in life. Amen.